pinalaya sa sariling pamamahay habang karga ang bagong silang na sanggol. Ang kinitang pawis at dugo ni Liana, ninakaw ng biyenang mapagkunwari at asawang duwag. Walang katarungan sa ulan, tanging lamig ng bakal na kandado. Pero tandaan ninyo, ako ay isang accountant. Bawat sentimong kinuha nyo, may katumbas na paniningil. Kaya nyo bang bayaran ang dangal na tinapaktapakan nyo? O masusunog kayo sa sarili ninyong kasakiman? Huwag mo nang pilitin ang susi, Liana. Pinalitan na namin ang kandado. Ang boses ni Marco ay nanggagaling sa kabilang panig ng pinto. Malamig at tila isang banyagang hindi kailanman naging bahagi ng buhay niya. Walang emosyon, walang bakas ng pag-aalala, tanging ang matigas na hatol ng isang lalaking tinalikuran na ang kanyang sinumpaan. Sa labas ng pasilyo ng kondominium, nakatayo si Liana habang karga ang kanyang bagong silang na sanggol na si Nathan. Ang amoy ng ospital ay kumakapit pa rin sa kanyang damit. Isang paalala ng 3 araw na pakikipaglaban niya sa bingit ng kamatayan para mailabas ang bata. Sa kanyang kaliwang kamay, bitbit niya ang isang maliit na supot ng paboritong ensaymada ni Marco na binili pa niya sa bakery sa ibaba ng ospital bago sila umuwi. Gusto sana niyang ipagdiwang ang kanilang unang gabi bilang isang buong pamilya. Sa kabila ng hapdi ng kanyang sariwang tahi mula sa operasyon, pinilit niyang ngumiti habang paakyat sa kanilang unit. Iniisip ang init ng kanilang tahanan. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang isang pirasong bakal na hindi na tumatanggap sa kanyang pag-aari. Marco, anong biro ito? Buksan mo ang pinto. Pawis na ang bata. Kailangan ko siyang paliguan. Pakiusap ni Liana, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at takot. Ang bawat salita ay parang isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Isang matalim na boses ng matanda ang sumunod na narinig. Ang boses ni Aling Remedios, ang kanyang biyenan. Hindi iyan biro, Liana. Sabi ko kay Marco, mas mabuti pang umalis ka na. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala ka nang dinala, kundi kamalasan. Tingnan mo, halos maubos ang pera ng anak ko sa panganganak mo sa mamahaling ospital na yan. Wala kang utang na loob. Nanigas ang buong katawan ni Liana. Ang bawat kataga ng kanyang biyenan ay tila mga latay ng latigo sa kanyang pagkatao. Siya ang nagbayad ng halos lahat ng hulog sa kondominium na ito. Siya ang accountant na nag-ayos ng lahat ng utang ni Marco noong nagdaang taon. At ngayon, sa harap ng pintong binayaran ng kanyang sariling dugo at pawis, itinuturing siyang isang estranghero. Mama, ako ang nagbabayad ng unit na ito. Ako ang kumuha ng loan sa bangko. Sambit ni Liana, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit ang luha ay hindi agad pumatak, na natili itong nakabara sa kanyang mga pilik mata, mabigat at masakit. Wala kaming pakialam sa mga papeles mo. Ang mahalaga, kaming dalawa ng anak ko ang nakatira rito ngayon. At huwag kang mag-alala, ang mga gamit mong basahan ay nasa lobby na. Itinapon na namin sa basurahan. Ang bulyaw ni Remedios na sinabayan ng isang mapait na tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Naramdaman ni Liana ang biglang pagkirot ng kanyang tiyan. Ang tahi ng kanyang operasyon ay tila muling bumubuka, isang matinding hapdi na gumagapang mula sa kanyang puson hanggang sa kanyang likuran. Unti-unting nanghina ang kanyang mga binti. Napasandal siya sa malamig at sementadong pader ng pasilyo habang mahigpit na niyakap ang sanggol. Ang bawat tibok ng puso ni Nathan na nadarama niya sa kanyang dibdib ay tila isang paalala na wala na silang matuluyan. Sa loob ng unit, narinig niya ang tunog ng telebisyon, ang paboritong palabas ni Remedios, at ang tunog ng pagbukas ng lata ng beer ni Marco. Parang walang nangyayaring trahedya sa labas. Parang hindi nila itinatapon ang isang ina at ang isang sanggol sa gitna ng kawalan. Napatingin si Liana sa supot ng ensaymada na nahulog na sa sahig. Ang tinapay na dapat sana ay simbolo ng kanilang muling pagkikita ay dinudumihan na ngayon ng alikabok ng pasilyo.
tulad ng kanyang buhay, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay niyurakan sa loob lamang ng ilang minuto. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukang i-access ang kanyang mobile banking app para tingnan kung may matitira pa siyang pera para sa isang gabi sa hotel. Ngunit lalong tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo nang makita ang pulang numero sa screen. 0. Ang lahat ng kanyang ipon, ang perang itinabi niya para sa gatas at bakuna ni Nathan, ay na-transfer na sa account ni Marco kaninang umaga lamang. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang paghinga ng kanyang anak at ang sarili niyang paghinga na tila unti-unting nauubusan ng hangin. Tumalikod siya mula sa pinto, hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil ang bawat segundo ng pananatili roon ay parang paglunok ng bubog. Habang naglalakad siya palayo, bit-bit ang kanyang anak at ang sugatang puso. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang kasagutan sa gabing iyon. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang babae bago niya ma-realize na ang pagmamahal ay hindi dapat isang kulungan ng sakit? Tumigil siya sa tapat ng elevator. Ang refleksyon niya sa makintab na pinto ng bakal ay nagpapakita ng isang babaeng maputla, wasak, ngunit may isang apoy na nagsisimulang magninga sa kailaliman ng kanyang mga mata. Sa gabing ito, namatay ang asawang mapagmahal, ngunit isinilang ang isang inang handang lumaban hanggang sa huling patak ng kanyang hininga. Ang bawat hakbang palabas ng lobby ng condominium ay tila pagpukpok ng martilyo sa kanyang sariwang tahi. Ang malamig na hangin ng Maynila sa ilalim ng madilim na langit ay agad na bumaon sa kanyang manipis na balat. Sa labas ng marangyang gusaling iyon, kung saan dati siyang tinitingala bilang isang matagumpay na accountant, si Liana ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Isang inang may bitbit na sanggol at isang plastik na bag ng mga basahang itinira ng kanyang biyenan. Nagsimulang pumatak ang ulan. Hindi ito ang mahinahong ambon na madalas niyang pinapanood mula sa bintana ng kanilang unit habang humihigop ng mainit na kape. Ito ay isang malupit na buhos na tila gustong burahin ang kanyang bakas sa mundo. Niyakap ni Liana si Nathan ng mas mahigpit, ginagamit ang sariling katawan bilang panangga sa malamig na tubig na unti-unting bumabasa sa kanyang balikat. Anak, huwag kang mag-alala. Nandito si Mama, bulong niya, kahit na ang sarili niyang boses ay nalulunod sa ingay ng mga sasakyang nagdaraan. Sa kanto ng kalsada, sa ilalim ng isang lumang tolda na bahagyang winawasak ng hangin, nakita niya ang isang maliit na tindahan, isang sari-sari store na pinalilibutan ng mga basyong bote at amoy ng pritong isda. Doon nakaupo si Aling Rosa, ang matandang tindera na madalas niyang madaanan ngunit hindi kailanman nabigyan ng pansin noong siya ay nasa rurok pa ng kanyang karera. Naku, Diyos ko, hidya pumasok ka rito, mababasa ang bata. Ang sigaw ni Aling Rosa ay puno ng tunay na pag-aalala. Isang tonong hindi narinig ni Liana mula kay Marco Oremedios sa loob ng maraming taon. Halos gumapang si Liana patungo sa silong ng tindahan. Ang hapdi sa kanyang puson ay hindi na maipaliwanag. Tila may mga kutsilyong nakabaon sa bawat galaw niya. Nang makaupo siya sa isang lumang bangkong kahoy, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang amoy ng kape at ang init mula sa isang maliit na kalan sa loob ng tindahan ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Ano ang nangyari sa iyo, Hija? Bakit nasa labas ka sa ganitong oras? Karga ang maliit na sanggol. Tanong ni Aling Rosa habang mabilis na kumukuha ng isang tuyong tuwalya. Saan ang asawa mo? Bakit hinayaan kanyang maglakad sa ulan? Hindi nakasagot si Liana. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos at humalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Ang bawat hikbi ay may kasamang sakit
na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kahihiyan, ang pagkanulo, at ang takot para sa kinabukasan ni Nathan ay sabay-sabay na sumabog. Pinalayas. Pinalayas nila kami, Aling Rosa. Sa wakas ay naisambit niya sa gitna ng pagtangis. Hindi nagtanong ng marami ang matanda. Sa halip, kumuha ito ng isang basong mainit na gatas at inilapag sa harap ni Liana. Uminom ka muna. Ang mundo ay malupit, pero ang Diyos ay hindi natutulog. Dito muna kayo sa loob ng aking maliit na bahay sa likod ng tindahan. Hindi man ito kasing ganda ng tinitirhan nyo, pero dito ay walang mananakit sa inyo. Ang kabaitang iyon mula sa isang estranghero ay tila isang himala. Habang inaalalayan siya ni Aling Rosa patungo sa isang maliit na silid na may banig at malinis na unan, naramdaman ni Liana ang isang kakaibang pakiramdam, ang malasakit. Isang salitang madalas niyang marinig, pero ngayon lang niya tunay na naramdaman. Bago siya tuluyang makatulog dahil sa sobrang pagod, hinalungkat ni Liana ang plastic na bag na itinapon ni Remedios. Inaasahan niyang mga sira-sirang damit lang ang laman nito, ngunit sa ilalim ng isang lumang sweater, may nakapa siyang matigas na bagay, isang itim na notebook. Ito ang kanyang personal na ledger, ang notebook kung saan niya isinusulat ang bawat sentimong inilalabas niya para sa mga gastusin sa bahay, sa mga luho ni Remedios, at sa mga utang ni Marco na siya ang nagbayad. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga petsa, halaga, at pirma ng mga resibo na maingat niyang idinikit. Akala ni Remedios ay basura ito, ngunit para kay Liana, ito ang kanyang pinakamahalagang sandata. Tiningnan ni Liana ang mga numero sa pahina. Ang kanyang utak na sanay sa lohika at matematika ay biglang kumilos. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung kinuha nila ang kanyang tahanan at ang kanyang pera, babawiin niya ito gamit ang tanging bagay na hindi nila kailanman makukuha sa kanya, ang kanyang talino. Akala niyo ay tapos na ako, bulong niya sa dilim ng silid habang yakap ang notebook sa kanyang dibdib. Pero hindi niyo alam, bawat sentimong kinuha niyo, bawat patak ng luha ko ngayong gabi, ay may katapat na interes. Nang muling kumidlat sa labas, ang liwanag nito ay tumama sa mukha ni Liana. Wala na ang takot. Ang makikita na lamang ay ang anino ng isang babaeng nagsisimulang magbilang ng mga hakbang para sa kanyang muling pagbangon. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang pangamba ang biglang sumagi sa kanyang isip. Paano kung mas malalim pa ang utang na iniwan ni Marco sa kanyang pangalan kaysa sa inaasahan niya? Pumikit siya, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakuyom sa notebook. Tila ito na ang kanyang tanging hawakan sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang buhay. Sa ilalim ng malabong ilaw ng isang bombilya na nakabitin sa kisame ng maliit na silid ni Aling Rosa, nakaupo si Liana sa sahig. Ang banig na kanyang inuupuan ay manipis, ngunit sa gabing ito, mas ramdam niya ang tigas ng realidad kaysa sa tigas ng semento. Sa kanyang tabi, mahimbing ang tulog ni Nathan, ang maliit na dibdib ng sanggol ay dahan-dahang tumataas at bumababa, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan para hindi tuluyang lamunin ng dilim. Binuklat ni Liana ang itim na notebook. Ang bawat pahina ay tila isang sugat na muling bumubuka. Dito, sa mga sulat kamay niyang maingat at diretsyo, nakatala ang kasaysayan ng kanyang pagiging bulag. Accountant ako, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Bakit hindi ko nakita ang buta sa sarili kong buhay? Sa unang pahina, nakatala ang down payment para sa condominium. 5 taon na ang nakalilipas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang bonus at savings para makuha ang unit na yon. Iniisip na doon nila bubuuin ni Marco ang kanilang pangarap. Ngunit sa ilalim ng halagang yon, may nakasulat na maliit na note. Hiram ni Marco para sa business ng pinsan. Isang negosyong hindi naman nagkatotoo. Isang perang hindi na bumalik. Habang inililipat niya ang mga pahina,
Ang mga numero ay tila nagiging mga multo na sumasakal sa kanya. Ang pambayad sa hospital bill ng tatay ni Marco, ang bagong alahas ni Aling Remedios para sa pista sa probinsya, ang mga bayad sa credit card ni Marco na laging nalilimutan ng lalaki. Sa loob ng 5 taon, hindi pala asawa ang turing sa kanya kaysa sa isang personal na bangko na walang limitasyon ang pagwi-withdraw. Hija, hindi ka pa ba matutulog? Ang mahinahong boses ni Aling Rosa ay nagmula sa pintuan. May dala itong isang plato ng mainit na pandesal. Gabi na. Baka mabinat ka niyan. Salamat po, Aling Rosa. Hindi lang po ako dalawin ng antok. Sagot ni Liana habang pilit na isinasara ang kanyang notebook. Ayaw niyang makita ng matanda ang mga luhang muling nagbabadyang pumatak. Inaayos ko lang po ang ilang mga dokumento. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, pero ang mga tao, madalas. Wika ni Aling Rosa habang tinitingnan ang notebook. Naupo ang matanda sa tabi niya. Minsan, kailangan nating mawala ang lahat para makita natin kung ano talaga ang mahalaga. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagmamahal ng tapat. Ngumiti ng mapait si Liana. Ang tapat na pagmamahal po ba ay dapat nag-iiwan sa'yo sa kalsada na walang kahit isang sentimo? Hindi, Hija. Ang tawag doon ay pagtataksil. At ang pagtataksil ay may sariling paniningil. Sagot ni Aling Rosa bago ito tumayo at lumabas ng silid. Naiwan muli si Liana sa katahimikan. Muli niyang binuksan ang notebook, ngunit sa pagkakataong ito, hindi naluha ang kanyang dala. Kinuha niya ang isang ballpen mula sa kanyang bag at nagsimulang magsulat sa isang bakanteng pahina. Assets laban sa liabilities. Inilista niya ang kanyang mga natitirang kakayahan, ang kanyang lisensya bilang CPA, ang kanyang mga koneksyon sa industriya, ang katotohanan na ang titulo ng kondo ay nakapangalan sa kanya kahit na pinalitan nila ang kandado. At sa kabilang panig, inilista niya ang mga kasalanan ni na Marco at Remedios. Ngunit nang makarating siya sa huling bahagi ng notebook, may napansin siyang isang nakaipit na sobre. Isang sobreng hindi niya natatanda ang inilagay doon. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang notice of default mula sa isang bangko. Ang petsa ay noong nakaraang buwan lang. Nakasaad dito na ang kanilang condominium ay ginawang collateral para sa isang panibagong loan. Isang loan na hindi niya alam at may pekeng pirma niya sa ilalim ng pangalan ni Marco. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binabasa ang halaga. Milyon. Isang utang na sapat na para ibaon siya sa habambuhay na paghihirap. Marco, anong ginawa mo? Ang kanyang bulong ay puno ng kilabot. Hindi lang pala siya pinalayas. Nilubog din siya sa isang hukay na legal na maaaring magdala sa kanya sa kulungan. Sa sandaling iyon, ang sakit ng kanyang tahi ay tila nawala. Napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ito simpleng drama ng pamilya. Ito ay isang kriminal na balak para sirain siya ng tuluyan. Napatitig si Liana kay Nathan. Kung hindi siya kikilos, kung hahayaan niyang manalo ang takot. Ang batang ito ay lalaking may bitbit na pasaniin na hindi naman sa kanya. Tumayo si Liana kahit na kumikirot ang kanyang katawan. Nilapitan niya ang bintana at tumingin sa labas. Kung saan ang ulan ay tumitila na, ngunit ang gabi ay nananatiling madilim. Sa kanyang isipan, ang mga numero ay nagsimulang mag-ayos ng kanilang sarili. Isang plano ang nabubuo. Isang planong hindi gagamit ng dahas, kundi ng katotohanang nakasulat sa mga numero. Ngunit ang tanong ay, sino ang nagbigay sa kanya ng sobreng ito? At bakit ito naitago sa loob ng kanyang notebook bago pa man siya palayasin? Isang katok sa bintana ang nagpatalon sa kanyang puso. Isang anino ang anino ang nakita niya sa labas. Isang taong hindi niya inaasahang makikita sa gitna ng hira ng squatters area. Ang aninong nakita ni Liana sa labas ng bintana
ay hindi isang kaaway, kundi ang batang si Totoy, ang apo ni Aling Rosa. May dala itong isang baso ng mainit na tsaa at isang pirasong papel na may nakasulat na numero. Ngunit bago pa man makapagsalita ang bata, tumunog ang kanyang cellphone, isang mahinang vibration na tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Walang nakasulat na kahit anong salita. Tanging isang link ng video. Nang pindutin niya ito, ang kanyang hininga ay tila naputol. Sa screen ng kanyang telepono, nakita niya ang sarili. Ang anggulo ay mula sa CCTV ng condominium lobby. Malinaw na malinaw ang bawat detalye. Ang pagtulak sa kanya ni Remedios, ang pagbagsak ng supot ng ensaymada, at ang malamig na pagtalikod ni Marco habang karga niya ang umiiyak na si Nathan sa gitna ng ulan. Ang video ay walang tunog, ngunit ang bawat galaw ay sumisigaw ng kawalang katarungan. Sino ang nagpadala nito? Bulong ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Samantala, sa loob ng marangyang lobby ng condominium, ibang kwento ang ipinapakalat ni Remedios. Nakapalibot sa kanya ang ilang kapitbahay na mahilig sa chismis, kabilang na si Aling Tessie, ang pinakamaingay sa buong floor. Si Remedios ay may hawak na panyo, panakanakang pinupunasan ng kanyang mga mata na wala namang luha. Diyos ko, hindi ko akalain na magagawa iyon ni Liana. Ang boses ni Remedios ay puno ng pekeng pait, sapat na malakas para marinig ng lahat ng nagdaraan. Matapos namin siyang kupkupin at mahalin, bigla na lang siyang nag-hysterical kagabi. Muntik na niyang masaktan ng bata dahil sa kanyang postpartum depression. Sabi ko kay Marco, kailangang ilayo ang sanggol sa kanya para sa kaligtasan ng lahat. Talaga po, Aling Remedios? Gulat na tanong ni Aling Tessie. Akala ko ba ay napakabait na asawa ni Liana? Iyon din ang akala namin, sagot ni Remedios habang humihikbi ng pilit. Pero ninakaw niya ang lahat ng savings ni Marco bago siya umalis. Naglayas siya. Iniwan ang kanyang obligasyon. Kawawang anak ko? Si Marco ang nagdurusa ngayon sa ginawa ng babaeng iyon. Isang malaking malas talaga siya sa pamilya namin. Ang bawat salita ni Remedios ay tila lason na nadahan-dahang kumakalat sa hangin ng kondominium. Ang bawat kasinungalingan ay may kalakip na buntong hininga at pagbanggit sa pangalan ng Panginoon, isang banal na maskara para sa isang demonyong balak. Sa loob ng unit, nakaupo si Marco sa sofa, nakatitig sa kawalan habang may hawak na baso ng alak. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina mula sa labas, ngunit wala siyang ginagawa para itama ang mali. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamabigat na kasalanan. Balik sa maliit na silid ni Aling Rosa, naramdaman ni Liana ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi. Alam niyang hindi titigil si Remedios sa pagpapalayas sa kanya. Sisirain din nito ang kanyang pangalan hanggang sa wala na siyang balikan. Sa social media group ng kanilang condominium association, nagsimula nang maglabasan ang mga komento. Sayang naman si Liana, akala ko pa naman matalino. Kakatakot pala ang depression, baka kung ano ang magawa sa bata. Ang bawat notification ay tila isang saksak sa dangal ni Liana. Ngunit ang hindi alam ni Remedios, ang video na nasa kamay ni Liana ay ang resibong hindi nila kailanman mabubura. Aling Rosa, tawag ni Liana sa matanda na kasalukuyang nag-aayos ng mga paninda sa labas. May kakilala po ba kayong marunong mag-ayos ng mga computer o marunong sa social media? Bakit, Hija? May kailangan ka bang hanapin? May kailangan po akong patunayan, sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng iyak. Ang bawat salita ay matalim, direkta, at puno ng awtoridad. Ang boses ng isang accountant na nakahanap ng discrepancy sa isang mahalagang audit. Gusto nilang maglaro ng biktima? Sige, pagbibigyan ko sila. Pero sa larong ito,
Tanging ang katotohanan ang mananalo. Habang tinitingnan ni Liana ang numero ng taong nagpadala ng video, napansin niya ang huling 4 na digit. Pamilyar ito. Ito ang extension number ng security office sa kanilang building. May isang tao sa loob na hindi sang-ayon sa ginagawa ni Marco at Remedios. May isang kakampi siyang hindi niya kilala. Isang bagong mensahe ang pumasok. Hindi sapat ang video para mabawi ang kondo, Lina. Hanapin mo ang dokumentong itinago ni Marco sa ilalim ng tiles sa banyo ng master bedroom. Doon nakatago ang tunay na deed of sale. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Kung totoo ito, ibig sabihin ay hindi lang default notice ang kinakaharap niya. May mas malalim pang sikreto ang unit na kinalakihan niya. Sino ka? I-type ni Liana ang tanong sa kanyang cellphone. Ang sagot na bumalik ay maikli, ngunit nakakapangilabot. 1 taong matagal na ring biktima ng kasakiman ng iyong biyenan. Napatayo si Liana, hindi alintana ang kirot sa kanyang katawan. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magtagpi-tagpi. Ngunit paano siya makakabalik sa loob ng condominium para makuha ang dokumentong yon nang hindi siya nahuhuli ni na Marco? Sa labas, ang tunog ng papalapit na sasakyan ng barangay ay nagbigay ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. May nagsumbong sa kanya. May gustong kumuha kay Nathan mula sa kanyang mga bisig. Ang asul at pulang liwanag mula sa sasakyan ng barangay ay tumama sa mga basang kalsada, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa paligid ng maliit na tindahan ni Aling Rosa. Ang bawat pag-ikot ng ilaw ay tila isang babala na ang katahimikan ni Liana ay malapit nang matapos. Sa loob ng silid, naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang hinihigpitan ang yakap kay Nathan. Hija, huwag kang lalabas. Ako ang haharap sa kanila, bulong ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng tapang kahit na bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Ngunit huli na. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay papalapit na. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng mga tanod, kundi ang pamilyar at mabangong amoy ng mamahaling pabango na pumasok sa loob ng tindahan. Isang amoy na dati ay nagbibigay kay Liana ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng pagsusuka. Si Marco, nakatayo siya sa gitna ng maliit na espasyo. Suot ang kanyang plansadong polo shirt, tila hindi siya nanggaling sa isang pamilyang kamakailan lang ay nagtapon ng isang ina at anak. Kasunod niya ang 2 opisyal ng barangay na mukhang naiilang sa sitwasyon. Liana, itigil mo na itong drama na ito. Ang boses ni Marco ay kalmado, ngunit may talim ng pananakot. Tingnan mo kung nasaan ka. Sa tingin mo ba ay dito dapat lumaki ang anak ko? Sa gitna ng dumi at hirap? Dahan-dahang tumayo si Liana. Ang bawat galaw niya ay may kasamang hapdi sa kanyang tahi. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya nang may pagsamba. Ngunit ngayon ay nakikita na niya ang tunay na laman. Kaduwagan. Ang anak natin, Marco. At ang hirap na sinasabi mo? Kayo ang nagdala sa amin dito. Sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Inilabas ni Marco ang isang folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa lumang mesa ni Aling Rosa, sa tabi ng isang tumpok ng mga itlog at delata. Pinadalhan ka na ni Mama ng tulong, pero tinanggihan mo. Ngayon, kailangan nating gawin ang tama. Pirmahan mo ito, isang kasunduan na pansamantalang ibibigay mo ang kustodya ni Nathan kay Mama habang inaayos mo ang iyong sarili. Sabi ng doktor, baka may postpartum depression ka. Hindi mo kayang alagaan ang bata. Napatitig si Liana sa mga papel. Custody Agreement. Isang legal na patibong na binuo ng kanyang biyenan para tuluyan siyang mabura sa buhay ng sarili niyang anak. Ang bawat letra sa papel ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Depresyon! Bahagyang natawa si Liana, isang tawang walang katuwaan. Marco, accountant ako.
Sanay akong mag-analyze ng mga sira-sirang datos. Ang tanging sira rito ay ang moralidad ninyong mag-ina. Akala nyo ba ay hindi ko alam ang ginawa ninyo sa account ko? Ang pag-withdraw ng lahat ng pera ko habang nasa operating room ako? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Lumingon siya sa mga opisyal ng barangay na parang humihingi ng suporta. Liana, para sa bata ito, huwag mong pairalin ang galit mo. Tingnan mo ang paligid mo. Wala ka man lang pambili ng gatas kung hindi dahil sa amin. Dito nangyari ang isang sandaling tila tumigil ang mundo. Hinawakan ni Liana ang maliit na kamay ni Nathan. Ang malambot at kulay rosas na mga daliri ng sanggol ay humawak sa kanyang hintuturo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Liana ay naglaho. Ang kanyang pagiging ina ay naging isang baluti na hindi kayang tibagin ng kahit anong pananakot. Kinuha ni Liana ang folder. Sa isang mabilis at malutong na tunog, pinunit niya ang mga papel sa gitna. Ang bawat piraso ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila mga talulot ng tuyong bulaklak. Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko sa isang pamilyang kayang itapon ang sariling dugo at laman sa ulan. Deklara ni Liana. At tungkol sa condominium, sabihin mo sa nanay mo maghanda na siya. Dahil bawat sentimong kinuha nyo, bawat kasinungalingang ipinakalat nyo, ay babalik sa inyo ng may interes. Liana, huwag kang maging matigas ang ulo. Sigaw ni Marco. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Wala kang laban sa amin. Wala kang pera. Wala kang koneksyon. Mayroon akong katotohanan, Marco. Madiing sagot ni Liana. At mayroon akong resibo. Alam ko ang tungkol sa notice of default. Alam ko ang tungkol sa pekeng pirma ko. Kaya kung ako sa'yo, aalis na ako rito. Bago ko maisipan na tawagan ng pulis para i-report ang pagnanakaw nyo sa account ko. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang pangalan ng default notice ay tila isang sumpa na nagpatahimik sa kanya. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Liana ang tungkol doon ng ganito kaaga. Ang kanyang mukha na kanina ay mapagmataas ay biglang napalitan ng kaba. Umalis na kayo, utos ni Aling Rosa habang hawak ang isang walis tingting. Tila handang itaboy ang sino mang mananakit kay Liana. Walang nagawa si Marco kundi tumalikod, dala ang kanyang nasirang folder at ang kanyang nadungisang dangal. Habang papalayo ang sasakyan ng barangay, naiwan si Liana na nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng kanyang unang tagumpay. Ngunit ang cliffhanger ay hindi pa tapos. Habang pinupulot ni Liana ang mga piraso ng pinunit na papel, may napansin siyang isang maliit na memory card na nahulog mula sa loob ng folder ni Marco. Isang bagay na hindi sinasadyang naisama ng lalaki. Nang isalpak niya ito sa kanyang cellphone, hindi mga dokumento ang bumungad sa kanya, kundi isang audio recording ng pag-uusap ni na Marco at Remedios noong gabing bago siya palayasin. Hayaan mo siyang mamatay sa kalsada, Marco. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa insurance, wala na tayong kailangan sa kanya. Ang boses ni Remedios ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Hindi lang pala bahay at bata ang gusto nilang makuha. Gusto nilang mawala siya ng tuluyan sa mundo. Insurance. Iyon lang pala ang halaga ng buhay ko sa kanila. Isang pirasong papel na may katumbas na salapi kapag wala na akong hininga. Ang bulong ni Liana ay tila isang sumpa na humahalo sa usok ng mainit na kape sa loob ng maliit na kusina ni Aling Rosa. Ang boses ni Remedios sa recording ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Tila isang linta na sumisip-sip sa natitira niyang tiwala sa tao. Hindi sapat na nakawin ang kanyang tahanan. Kailangang pati ang kanyang kamatayan ay pagkakitaan. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Isang panginginig na hindi dala ng air-on, kundi ng purong kilabot. Habang ang gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan, sa madaling araw, ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa mga siwang ng dingding na tabla. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang kondominium na pinaghirapan ni Liana, ang atmosfera ay hindi rin mapayapa.
Ang amoy ng mamahaling pabango ni Remedios ay humahalo sa amoy ng alak ni Marco. Ngunit ang kislap ng tagumpay ay nagsisimula ng mabahiran ng takot. Bakit kailangan mong dalhin ang folder na yon sa kanya, Marco? Ang tanga-tanga mo talaga. Ang bulyaw ni Remedios ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng sala. Nakatayo ang matanda sa harap ng malaking salamin. Suot ang isang bagong kwintas na binili gamit ang ninakaw na pera ni Liana. Ma, hindi ko naman sinasadya. Akala ko ay mapipilit ko siyang pumirma sa custody papers para matapos na ito. Depensa ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita at kaba. Ngayon, alam na niya ang tungkol sa notice of default. Paano kung magsumbong siya sa bangko? Paano kung malaman nilang pinirata ko ang pirma niya? Huwag kang duwag. Sino ang paniniwalaan ng bangko? Isang babaeng naglalayas at walang pera? O tayo na nandito sa loob ng unit? Inirapan ni Remedios ang anak. Ang asikasuhin mo ay kung paano kukunin ang pera sa insurance. Sabi ng kakilala ko sa kumpanya, kailangan ang pirma niya sa huling form. Gawin mo ang lahat, Marco, kahit gamitin mo pa ang bata. Ngunit sa likod ng matitigas na salita ni Remedios, ang lamat sa kanilang pader ay nagsisimula ng lumaki. Ang kasakiman ng matanda ay nagsisimula ng sumakal kay Marco, na bagaman duwag, ay unti-unti nang nararamdaman ang bigat ng kasalanang kanyang pinasok. Samantala, sa maliit na silid ni Aling Rosa, kinuha ni Liana ang kanyang lumang cellphone at hinanap ang isang numero sa kanyang listahan ng mga contacts. Isang taong matagal na niyang hindi nakakausap, ngunit malaki ang utang na loob sa kanya. Si Mr. Santos, ang building manager ng condominium. Noong nakaraang taon, si Liana ang tumulong kay Mr. Santos nang ma-audit ang pondo ng Homeowners Association. Siya ang nakahanap ng discrepancy na nagligtas kay Mr. Santos mula sa maling akusasyon ng korupsyon. Ang kabaitang yon ay hindi nakakalimutan ng matandang manager. Nang sumagot si Mr. Santos sa kabilang linya, ang boses ni Liana ay bumalik sa pagiging professional at matatag. Mr. Santos, si Liana po ito. Kailangan ko ng tulong ninyo, hindi bilang kaibigan, kundi bilang biktima ng isang krimen. Ipinaliwanag ni Liana ang sitwasyon sa madaling salita. Hindi siya humingi ng awa, humingi siya ng access. Kailangan kong makapasok sa unit ko nang hindi nalalaman ni na Marco. May dokumentong itinago si Marco sa loob at iyon lang ang tanging paraan para mabawi ko ang lahat. Liana, delikado ang hinihingi mo. Kapag nalaman ng board, malalagot ako. Sagot ni Mr. Santos. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Mr. Santos, alam ninyong ang unit na yon ay nakapangalan pa rin sa akin. Ayon sa batas, ako ang may-ari. Ang ginagawa ni na Marco ay trespassing at pagnanakaw. Kapag tinulungan ninyo ako, hindi lang ako ang inililigtas ninyo, kundi ang integridad ng building ninyo laban sa mga manloloko. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa linya. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng bentilador sa tabi ni Liana. Sa wakas, bumuntong hininga si Mr. Santos. Bukas ng gabi, may maintenance schedule para sa pest control sa inyong floor. Magpapadala ako ng isang uniforme sa address na ibibigay mo. Ngunit tandaan mo, Liana, 5 minuto lang ang maibibigay ko sa'yo bago mag-ikot ang security guard. Sapat na yon, sagot ni Liana. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang kabayong naghahanda sa karera. Bago siya maghanda para sa kinabukasan, nilapitan ni Liana si Nathan na kasalukuyang gising at tahimik na nakatingin sa kisame. Hinawakan niya ang maliit na pisngi ng anak. Ang init ng balat ng sanggol ay tila isang kuryenteng nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Gagawin natin ito para sa iyo, anak. Hindi tayo mananatili sa anino ng kanilang kasamaan. Kinuha ni Liana ang isang pirasong papel
at nagsimulang mag-sketch ng layout ng kanilang banyo sa master bedroom. Inisip niyang mabuti ang bawat tile, ang bawat sulok. Saan itatago ng isang lalaking tulad ni Marco ang isang lihim? Ang sagot ay palaging nasa lugar na pinaka-hindi mo papansinin. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang plano, isang kaluskos sa labas ng pintuan ni Aling Rosa ang nagpatigil sa kanya. Isang taong kanina pa pala, nakikinig sa kanyang usapan sa telepono. Nang buksan ni Liana ang pinto, nakita niya si Totoy, ang apo ni Aling Rosa, na may dalang isang maliit na toolkit. Ang bata ay may seryosong mukha na tila isang sundalong handang sumabak sa gyera. Ate Liana, sasama ako. Alam ko kung paano buksan ang ventilation duct ng building. Doon tayo dadaan para hindi tayo makita ng CCTV. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Ang tulong ay dumarating sa mga paraang hindi niya inaasahan. Ngunit habang naghahanda sila, isang bagong panganib ang sumulpot. Ang misteryosong sender ng video ay muling nag-text. Mag-ingat ka, Liana. Hindi lang si Marco ang may hawak ng susi. May ibang taong darating sa unit bukas ng gabi para pirmahan ang insurance papers. Kung mahuhuli ka nila doon, wala nang makakaligtas sa iyo. Napatigil si Liana. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o bahay. Ito ay naging isang karera para sa kanyang sariling buhay. Ses, dito ka lang sa labas, ate. Kapag narinig mo ang sipol ko, tumakbo ka na. Ang bulong ni Totoy ay tila isang hangin na dumaan sa pandinig ni Liana habang nakatayo sila sa dulo ng fire exit ng condominium. Nakasuot si Liana ng malaking uniforme ng pest control, isang asul na jacket na tila lumalamon sa kanyang payat na pangangatawan. Ang maskarang pantakip sa mukha ay nagbibigay sa kanya ng anonymity. Ngunit ang bawat paghinga niya sa loob nito ay mabigat at puno ng kaba. Ang amoy ng disinfectant sa kanyang guwantes ay nagpapaalala sa kanya ng silid sa ospital, kung saan ilang araw lang ang nakalilipas ay nangarap siyang uuwi sa isang masayang pamilya. Isang matalim na tunog ng pagpihit ng master key ang narinig mula sa pintuan ng Unit E-204. Ang tunog na yon ay tila isang saksak sa puso ni Liana. Ito ang kanyang tahanan. Siya ang pumili ng kulay ng pader. Siya ang nagbayad para sa bawat butilang semento. Ngunit ngayon ay pumapasok siya rito na parang isang magnanakaw. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang loob ng unit ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa mga gusali sa labas ang nagbibigay ng anino sa mga muebles. Ngunit hindi na ito ang tahanang iniwan niya. Ang amoy ng paborito niyang lavender diffuser ay napalitan na ng amoy ng matapang na insenso ni Remedios. May mga bagong gamit na nakakalat. Mga mamahaling shopping bag na alam niyang galing sa kanyang ninakaw na pera. Naramdaman ni Liana ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya sa makinis na tiles ay may kasamang kirot mula sa kanyang sariwang tahi. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Nilagpasan niya ang sala at dumiretso sa master bedroom. Sa loob ng banyo, lumuhod si Liana sa tabi ng bathtub. Ang bawat pagluhod niya ay tila pagpunit sa kanyang balat. Isang hapdi na nagpapatulo ng pawis sa kanyang noo. Hinanap niya ang tile na may maliit na lamat sa gilid. Ang tile na binanggit sa misteryosong text. Gamit. Ang isang maliit na screwdriver mula sa toolkit ni Totoy, dahan-dahan niyang inungkat ang gilid nito. Ang tunog ng pagkayod ng bakal sa semento ay tila isang napakalakas na ingay sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bawat segundong lumilipas ay tila isang oras. Sa wakas, umangat ang tile. Sa ilalim nito, nakabalot sa plastik, ay isang makapal na dokumento. Nang buksan niya ito, nanlaki ang mga mata ni Liana. Hindi lang ito deed of sale. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ni Marco at ng isang kumpanya ng real estate. Isang kasunduang nagpapatunay na ibinebenta na ni Marco ang unit sa halagang mas mababa kaysa sa totoong halaga nito
kapalit ng agarang cash. Ngunit ang mas nakakasuka ay ang litratong kasama ng dokumento. Isang litrato ni Marco. May kasamang babae sa loob mismo ng kwartong ito. Ang babae ay si Sofia, ang pinsan ni Marco na palaging kinukwento ni Remedios na matulungin at mabait. Ngayon lang na-realize ni Liana ang lahat. Si Sofia ay hindi pinsan. Siya ang babaeng matagal nang itinatago ni Marco, ang babaeng ipinalit sa kanya habang siya ay naghihirap sa pagbubuntis. Hayop kayo! Ang bulong ni Liana ay puno ng pait. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinisilid ang mga dokumento sa loob ng kanyang jacket. Ngunit bago pa man siya makatayo, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng main door. Ang tunog ng tawanan ng isang lalaki at isang babae ay umaling-aungaw sa buong unit. Sabi ko sa iyo, ma, hindi na babalik ang babaeng yon. Takot lang niya sa barangay. Boses yon ni Marco. Mabuti naman. Mamaya darating ang ahente ng insurance para sa huling pirma. Siguraduhin mong plansado ang lahat, Marco. Kapag nakuha na natin ng pera, aalis na tayo sa bansang ito at iiwan na natin ang lahat ng basura rito. Sagot naman ni Remedios. Napatigil ang paghinga ni Liana. Nakulong siya sa loob ng banyo. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila isang dambuhalang tunog na nagbabantang magbunyag sa kanyang kinaroroonan. Napasandal siya sa pader, ang kanyang puso ay tumitibok ng ganoon kabilis na tila lalabas na ito sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga yabag ng sapatos na papalapit sa master bedroom. Ang bawat hakbang ni Marco ay tila isang bilang ng kamatayan para sa kanya. Ang pawis sa loob ng kanyang maskara ay nagsisimula nang pumasok sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya pwedeng gumalaw. Honey, maliligo lang ako saglit bago dumating ang ahente. Ang malanding boses ng isang babae, si Sofia, ay narinig niya sa labas mismo ng pinto ng banyo. Ang hawakan ng pinto ay nagsimulang umikot. Ang dahan-dahang tunog ng pagpihit ng metal ay tila isang huling hudyat. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip ni Liana ay si Nathan. Kung mahuhuli siya rito, hindi lang ang bahay ang mawawala sa kanya. Mawawalan din ng ina ang kanyang anak. Isang matinding katahimikan ang namayani nang biglang bumukas ang pinto. Ngunit bago pa man makita ni Sofia ang anino ni Liana, sa likod ng kurtina ng shower, isang malakas na tunog ng fire alarm ang biglang umalingaw sa buong floor. Ang boses ng announcer sa speaker ay nagsabing may emergency sa kabilang unit at kailangang lumikas agad. Ano yon? Marco, ang sunog! Sigaw ni Remedios mula sa sala. Dahil sa takot, mabilis na lumabas sina Marco at Sofia sa unit, hindi na nagabalang tingnan ng banyo. Ang ingay ng alarm ay tila isang anghel na bumaba para iligtas si Liana. Nang masiguro niyang wala na ang mga tao, mabilis na lumabas si Liana mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Halos hindi siya makalakad dahil sa adrenaline at sakit ng kanyang operasyon. Paglabas niya sa fire exit, sinalubong siya ni Totoy na may hawak na maliit na lighter at isang basahan na pinausukan malapit sa smoke detector. Ate, tara na. Hindi magtatagal ang alarm. Hila sa kanya ng bata. Habang bumababa sila sa hagdan, naramdaman ni Liana ang bigat ng mga dokumento sa kanyang dibdib. Mayroon na siyang ebidensya ng pagnanakaw, ng panloloko, at ng pangangalunya. Ngunit ang tanong na naglalaro sa kanyang isipan, sino ang ahenteng darating para sa insurance at bakit tila pamilyar ang pangalan nito sa kanyang pandinig? Pagdating sa ibaba, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kondominium. Isang lalaking nakasuot ang bumaba. Isang lalaking dati ay naging kliyente ni Liana sa kumpanya. Ang lalaking ito, ang tanging nakakaalam kung paano ang tunay na proseso ng insurance claim na binabalak ni Marco. Ang bawat hakbang pabalik sa eskinita patungo sa bahay ni Aling Rosa ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa puso ni Liana. Ang lamig ng gabi ay humahalo sa malagkit na pawis
sa loob ng kanyang uniforme at ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng bakal, lasa ng dugo at pagod. Ngunit sa loob ng kanyang jacket, ang matigas na folder na nakuha niya mula sa ilalim ng tiles ay tila nagbibigay ng init, isang sandata na magpapabagsak sa tore ng mga kasinungalingan ni Marco. Pagpasok niya sa maliit na silid, ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang katahimikan, kundi ang mahinang ungol ni Nathan. Ang sanggol ay balisa, ang kanyang maliit na mukha ay namumula, at ang kanyang hininga ay mabilis at mainit. "Hija, salamat at bumalik ka na," bungad ni Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang hinahaplos ang noo ng bata. Kanina pa mainit ang pakiramdam ni Nathan. Mukhang nakuha niya ang lamig ng ulan kagabi. Nabitawan ni Liana ang kanyang toolkit. Nawala ang lahat ng kanyang plano sa isipan, napalitan ng isang matinding takot na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Nilapitan niya ang anak at hinawakan ang leeg nito. Ang init na dumaloy sa kanyang palad ay tila isang sunog na tumutupok sa kanyang puso. "Nathan! Anak!" Ang boses ni Liana ay gumaralgal. "Aling Rosa, kailangan natin siyang dalhin sa doktor. Wala na akong pera, pero may mga alahas pa ako rito sa bag, baka pwedeng isangla." "Huwag kang mag-alala sa pera ngayon, Liana." Pagpigil ni Aling Rosa. "Kumuha na ako ng mainit na tubig at kalamansi. Ipunas natin ito sa kanya. Ang mga kapitbahay rito, kahit mahirap, ay nag-ambag-ambag na ng barya para makabili ng paracetamol sa botika sa kanto." Napatigil si Liana. Tumingin siya sa pintuan kung saan nakatayo ang ilang mga nanay mula sa kabilang barong-barong. Ang mga babaeng ito, na halos wala ring kinakain, ay may hawak na tig-5 piso at 10 piso para sa kanyang anak. Ang malasakit na ipinagkait sa kanya ng sariling asawa at biyenan ay ibinigay ng mga taong hindi niya naman kamag-anak. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa gitna ng hirap ng squatters area, sa ilalim ng bubong na tumutulo kapag umuulan, doon niya natagpuan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Habang maingat na pinupunasan ni Liana ang kanyang anak, ang kanyang isipan ay unti-unti ring lumilinaw. Binuksan niya ang folder na nakuha niya sa kondo habang hinihintay na bumaba ang lagnat ni Nathan. Sa loob ng mga papel, nakita niya ang pangalan ng insurance agent na bumaba sa itim na sasakyan kanina. Mr. Valdez. Si Mr. Valdez ay isang dating kliyente ni Liana noong siya ay nasa accounting firm pa. Alam ni Liana ang isang sikreto tungkol kay Valdez, isang kamalian sa buwis na itinama ni Liana noon nang hindi ito isinusumbong sa awtoridad. Utang na loob ni Valdez ang kanyang lisensya kay Liana. Kinuha ni Liana ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe. Hindi ito pakiusap, ito ay isang paalala. "Mr. Valdez, alam ko ang dahilan kung bakit ka nasa Unit 1204 ngayon. Huwag mong ituloy ang pagpirma sa insurance claim ni Marco at Remedios. May hawak akong ebidensya ng fraud. Kapag nadamay ka rito, hindi na kita matutulungan sa pangalawang pagkakataon. Magkita tayo bukas ng umaga." Hindi nagtagal, nag-vibrate ang kanyang phone. "Liana, akala ko ay..." "Sige, mag-usap tayo. Hindi ko alam na may ganitong nangyayari. Ang sabi nila ay sumang-ayon ka sa lahat." Ngumiti ng mapait si Liana. Ang lamat sa plano ni Marco ay nagsisimula ng maging isang malaking bangin. Kinabukasan, habang bumubuti na ang lagay ni Nathan, salamat sa tulong ng komunidad ni Aling Rosa, naghanda si Liana. Isinuot niya ang kanyang pinaka-formal na damit na natira sa kanyang bag, isang puting blouse na maayos niyang tiniklop. Kahit maputla pa ang kanyang muka at mahina pa ang kanyang pangangatawan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. "Aling Rosa, aalis muna ako saglit. Pakibantayan po si Nathan," habilin niya. "Mag-iingat ka, Hija. Ang mga taong nasusukol ay mas nagiging mapanganib.
Paalala ng matanda. Hindi pumunta si Liana sa condominium. Sa halip, pumunta siya sa isang pampublikong computer shop. Doon, ginamit niya ang kanyang galing sa pag-audit. Gumawa siya ng isang financial health report para sa kanyang sariling buhay, ngunit ang report na ito ay puno ng mga screenshot ng mga pagnanakaw ni Marco, ang video ng pagpapalayas sa kanya, at ang recording ng usapan tungkol sa insurance. Isinend niya ang report na ito sa email ni Marco na may subject, ang unang pagsingil. Sa loob ng condominium, kasalukuyang nag-aalmusal sina Marco, Remedios, at Sofia. Masaya silang nagpaplano kung anong bagong kotse ang bibibilhin kapag nakuha na ang pera sa insurance. Ngunit ang tawanan ay biglang naputol nang tumunog ang notification sa laptop ni Marco. Nang buksan ni Marco ang email, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang kamay na hawak ang tinidor ay nagsimulang manginig. "Ano yan, Marco? Bakit para kang nakakita ng multo?" Tanong ni Remedios habang sumusubo ng sinangag. Iniharap ni Marco ang screen sa kanyang ina. Ang litrato ni Marco at Sofia sa loob ng master bedroom ang unang bumungad. Kasunod nito ay ang mga bank statement na nagpapakita ng bawat sentimong kinuha nila sa account ni Liana. Paano? Paano niya nakuha ang mga ito? Ang boses ni Remedios ay pumiyok sa takot. "Napasok niya ang unit, ma. Ang mga tiles sa banyo. Tiningnan ko kanina. Wala na ang dokumento." Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatalon sa kanilang tatlo. Ang tunog ng mga mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan. "Security! May report kami ng illegal activity sa unit na ito. Buksan ang pinto." Nataranta si Remedios. "Itapon mo ang laptop, Marco. Burahin mo ang lahat." Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Mr. Santos kasama ang 2 pulis. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang taong nasa likod ng mga pulis. Nakatayo si Liana, kalmado at matatag. Hawak niya ang kanyang notebook sa isang kamay at sa kabilang kamay ay ang kanyang cellphone na kasalukuyang nagre-record ng bawat reaksyon nila. "Sabi ko sa inyo, Marco, bawat sentimo, bawat luha, may katapat na interes." Ang boses ni Liana ay tila isang malamig na hatol. At ngayon, dumating na ang araw ng paniningil. Ngunit sa gitna ng komosyon, biglang sumigaw si Sofia. "Wala kayong ebidensya. Si Liana ang nagnakaw sa amin. Siya ang may pakana ng lahat ng ito." Isang bagong twist ang biglang sumulpot ng may isang boses na nanggaling sa speaker ng elevator. Isang boses na hindi inaasahan ni Liana. Ang boses ng kanyang sariling ama na matagal na niyang hindi nakakausap. Ang taong akala niya ay matagal nang patay. Ang boses na nagmula sa intercom ng elevator ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa likuran ni Remedios. Ang matandang babae na kanina lang ay nagmamayabang at nanggagalaiti sa galit ay biglang nanghina. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa sandalan ng mamahaling sofa at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na muling nabuhay. Hindi maaari. Patay ka na. Nakita ko ang balita. 10 taon na ang nakalilipas." Ang pautal-utal na sambit ni Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Isang tunog na hindi kailanman naririnig ni Marco mula sa kanyang ina. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator sa loob mismo ng unit. Isang lalaking may uban na ang buhok, nakasuot ng simpleng barong at may hawak na tungkod, ang humakbang palabas. Ang bawat tunog ng kanyang tungkod sa makintab na tiles ay tila isang bilang ng hatol. Siya si Rodrigo, ang ama ni Liana, na akala ng lahat ay pumanaw na sa isang aksidente sa ibang bansa. "Papa?" Ang boses ni Liana ay halos isang bulong. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa halo-halong emosyon. Galit dahil sa tagal ng pagkawala nito at kaginhawaan dahil sa kanyang pagdating. Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata
ay muling bumalik. Ang amoy ng lumang libro at ang init ng yakap ng isang ama na matagal na niyang ipinagluluksa. Liana, patawarin mo ako kung huli na ang dating ko. Wika ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang nakatingin sa kanyang anak. Ngunit ang bawat gabi na lumipas, hindi ako tumigil sa pagbabantay sa iyo mula sa malayo. Hindi ko hahayaang ubusin ng mga buwitreng ito ang lahat ng pinaghirapan mo. Tumingin si Rodrigo kay Remedios. Ang kanyang tingin ay matalim, tila isang audit na hindi pwedeng dayain. Remedios, akala mo ba ay malilimutan ko ang ginawa mo sa kumpanya natin noon? Ang pagnanakaw mo sa pondo na naging dahilan kung bakit kailangan kong magtago para protektahan ang buhay ng anak ko. Ngayon, dala ko ang lahat ng resibo. Hindi lang ang pagnanakaw ninyo sa kondominium na ito, kundi ang lahat ng krimen mo mula noon hanggang ngayon. Wala kayong ebidensya. Pulis, paalisin niyo sila. Trespassing ito. Sigaw ni Marco. Kahit na ang kanyang binti ay nanginginig na sa takot. Ngunit ang mga pulis ay hindi kumilos para paalisin si Rodrigo. Sa halip, lumapit ang isa sa kanila kay Marco at inilabas ang posas. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay umalingaw-ngaw sa buong sala, isang tunog na nagpatahimik sa bawat sigaw ni Sofia at Remedios. Marco Reyes, ikaw ay inaresto sa kasong falsification of public documents, estafa at fraud. May karapatan kang manahimik, deklara ng pulis. Ma, gawin mo ang paraan, ma! Ang desperadong sigaw ni Marco habang hinihila siya ng mga pulis. Ang lalaking dati ay nagmamalaki sa loob ng unit ay mukhang isang basang sisiw na ngayon, pilit na kumakawala sa mga kamay ng batas. Si Sofia, na kanina ay napakatapang, ay dahan-dahan ding inalalaya ng isa pang pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ng pagsisisi, hindi dahil sa kanyang maling ginawa, kundi dahil sa pagbagsak ng kanyang pangarap na mamuhay sa luho. Naiwan si Remedios na nakatayo sa gitna ng sala. Tumingin siya kay Liana. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot. Akala mo ba ay nanalo ka na? Liana, isusumpa mo ang araw na ito. Kukunin ko si Nathan sa'yo. Wala kang kwentang ina. Lalapit sana si Remedios para saktan si Liana, ngunit humarang si Rodrigo. Huwag mong susubukang hawakan ang anak ko. Ang tanging lugar na pupuntahan mo ay ang selda kung saan ka nararapat. Dito, si Remedios ay biglang bumagsak sa sahig. Humahawak siya sa kanyang dibdib, tila kinakapos ng hininga. Ang puso ko. Marco, ang puso ko. Ang pautal-utal niyang sabi habang namumuti ang kanyang mga mata. Napatigil ang lahat. Kahit nagalit na galit si Liana, ang kanyang pagiging tao ay nanaig. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw niya sa mga security. Ngunit habang tinitingnan ni Liana ang kanyang biyenan na namimilipit sa sahig, nakita niya ang isang mabilis na sulyap mula sa mga mata ni Remedios. Isang sulyap na puno ng panlilinlang. Alam ni Liana ang acting na yon. Iyon ang parehong acting na ginamit ni Remedios noong kailangan niyang makakuha ng pera para sa operasyon na hindi naman naganap. Lumapit si Liana at lumuhod sa tabi ni Remedios. Bumulong siya nang sapat lang para marinig ng matanda. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa pag-arte, Mama. Ang mga numero sa heart monitor ng ambulansya ay hindi rin magsisinungaling. Sa loob ng bilangguan, marami kang oras para pag-isipan ang lahat ng iyong mga kasalanan. Dahan-dahang tumayo si Liana, tumingin siya sa buong unit. Ang bawat muebles, ang bawat dekorasyon ay tila nagbago ng anyo. Hindi na ito ang kanyang tahanan. Ito ay naging isang sementeryo ng kanyang mga pangarap. Mr. Santos, tawag ni Liana sa building manager. Ipaayos ninyo ang pinto at pakitapon ang lahat ng gamit na hindi sa akin. Ayaw kong may maiwan na kahit anong amoy ng kanilang kasamaan dito. Liana, lumapit si Rodrigo at hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Halika na.
Marami tayong dapat pag-usapan. Ang apo ko, kumusta siya? Nasa mabuting kamay po siya, Papa. Sa isang lugar na puno ng totoong pagmamahal. Sagot ni Liana habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Habang naglalakad sila palabas ng unit, narinig ni Liana ang tunog ng sirena ng ambulansya at ng pulis sa ibaba. Ang bawat tunog ay tila isang musikang nagtatapos sa isang mahabang kabanata ng kanyang pagdurusa. Ngunit bago pa man sila makapasok sa elevator, isang matinding sigaw ang narinig mula sa loob ng unit ni Marco. Hindi niyo ako matatalo. Alam ko kung nasaan ang mga dokumento ng bangko. Kapag nawala ang mga yon, wala kayong mapapatunayan. Napatigil si Liana. Ang dokumentong nakuha niya sa ilalim ng tiles ay simula pa lamang. May mas malaki pa palang sikreto na balak sunugin ni Marco bago sila tuluyang madala sa presinto. Ang bawat tunog ng sirena ng ambulansya na papalayo sa kondominium ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa telon ng isang mahabang dula. Nakatayo si Liana sa gitna ng kanyang dating sala, habang ang mga tauhan ng maintenance ay abala sa pagliligpit ng mga gamit na iniwan ni Remedios. Ang amoy ng matapang na insenso at mamahaling pabango na dati ay bumabalot sa unit ay unti-unti nang nililipad ng hangin mula sa bukana ng bintana. Sa kanyang tabi, si Rodrigo ay tahimik na nakatingin sa labas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Ang anino ng kanyang ama ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon na matagal nang ipinagkait kay Liana. Papa, totoo ba ang sinabi ni Remedios? May iba pa silang dokumentong itinatago? Tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang puso na kanina lang ay nakaramdam ng tagumpay ay muling binalot ng kaba. Humarap si Rodrigo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Ang pamilya ni Remedios, Liana, hindi sila basta-basta. May mga koneksyon sila sa mga taong nasa matataas na posisyon sa bangko. Ang dokumentong binabanggit niya ay ang Master Loan Agreement. Doon nakasaad na hindi lang ang unit na ito ang kinuha nila, kundi pati ang lahat ng iyong mga insurance policies at retirement funds ay inilipat na sa pangalan ng isang korporasyon na kontrolado nila. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ibig ninyong sabihin, kahit mabawi ko ang unit na ito, wala pa rin akong matitira para sa kinabukasan ni Nathan. Iyan ang balak nila, Hija, pero hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay may bakas. Sagot ni Rodrigo. Kailangan nating mahanap ang orihinal na kopya ng agreement bago nila ito makuha mula sa vault ng bangko. Kinabukasan, sa loob ng isang maliit na coffee shop malapit sa tapat ng gusali ng bangko, nakaupo si Liana kasama si Mr. Valdez, ang insurance agent na kanina pa, balisa at panay ang punas ng pawis sa noo. Ang tunog ng mga kubyertos at ang bulungan ng ibang mga customer ay tila isang malabong ingay sa pandinig ni Liana. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang katotohanang hawak ng lalaking nasa harap niya. Liana, maawa ka sa akin. Ginawa ko lang iyon dahil tinakot ako ni Remedios. Sabi niya, sisirain niya ang karera ko kapag hindi ko pinirmahan ang mga papeles. Ang pabulong na pagsusumamo ni Mr. Valdez. Mr. Valdez, hindi ako nandito para sa iyong mga dahilan. Nandito ako para sa katarungan. Malamig na sagot ni Liana. Nasaan ang susi ng safety deposit box na ginamit ni Marco? Alam kong ikaw ang nag-asikaso ng registration niyon sa ilalim ng isang pekeng pangalan. Nanginginig ang kamay ni Mr. Valdez habang inilalabas ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Nasa main branch ito, Liana. Box number 402, pero kailangan mo ng pirma ni Marco o Remedios para mabuksan yon. Wala kang magagawa. Ngumiti ng mapait si Liana. Accountant ako, Mr. Valdez. Alam ko kung paano gamitin ang audit clause ng bangko kapag may hinala ng fraud. At sa tulong ng ebidensyang ibinigay mo sa akin ngayon,
Ang bangko mismo ang magbubukas niyan para sa akin. Samantala, sa loob ng presinto, nakaupo si Marco sa loob ng isang madilim na selda. Ang kanyang plansadong polo ay gusot-gusot na at ang kanyang muka ay puno ng galit at takot. Ang bawat tunog ng bakal na rehas kapag binubuksan ng mga pulis ay tila isang paalala ng kanyang kinasadlakan. Nang dumating si Liana, para dalhan siya ng ilang mahahalagang gamit ni Nathan na naiwan niya, hindi nakapagpigil si Marco. Lumapit siya sa rehas at idiniit ang kanyang muka sa malamig na bakal. Liana, ilabas mo ako rito. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Akala mo ba ay mananalo ka? Kapag nakuha ni Mama ang mga dokumento, ikaw ang mapupunta sa posisyon ko. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng puot at manipulasyon. Tiningnan siya ni Liana ng diretso sa mga mata. Wala na siyang nakitang pag-ibig, tanging niyang isang estranghero na nagtaksil sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Marco, kahit sa huling pagkakataon, hindi mo pa rin magawang humingi ng tawad. Ang iniisip mo pa rin ay ang iyong sarili. Hindi mo ba naisip si Nathan? Ang anak mo na iniwan mo sa ulan. Para sa kanya ang ginagawa ko, para magkaroon siya ng magandang buhay. Depensa ni Marco, isang gaslighting na tila sirang plakang paulit-ulit. Hindi, Marco. Para ito sa iyong kasakiman? Sagot ni Liana bago siya tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Bumalik si Liana sa kondominium kung saan naghihintay si Aling Rosa at si Nathan. Pagpasok niya, nakita niya si Nathan na mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang crib. Lumapit siya at hinaplos ang maliit na kamay ng anak. Ang buong kislap ng liwanag mula sa bintana ay tumama sa mukha ng bata. Isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Kinuha ni Liana ang kanyang notebook at tiningnan ang listahan ng mga assets at liabilities ng kanyang buhay. Napagtanto niya na ang pinakamahalagang asset niya ay hindi ang unit o ang pera, kundi ang kanyang dangal at ang kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ay muling naputol nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Mr. Santos. Liana, kailangan mong pumunta rito sa lobby ngayon din. May isang lalaking nagpakilala na abogado ni Remedios. May dala siyang court order para i-sequester ang unit mo dahil sa isang utang na hindi mo raw nabayaran 10 taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Liana. 10 taon? Iyon ang panahon kung kailan nawala ang kanyang ama. Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Santos? Sinasabi rito na ang unit mo ay ginamit na garantiya para sa isang utang ni Rodrigo bago siya nawala. Liana, mukhang hindi lang si Remedios ang kalaban mo. Ang nakaraan ng ama mo ay muling humahabol sa'yo. Napatigil si Liana. Tumingin siya kay Rodrigo na kasalukuyang nagbabasa ng dyaryo sa balkonahe. Ang kanyang ama ba ay may itinatago ring sikreto na maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaglalaban. Ang cliffhanger. Sa labas ng kondominium, isang hanay ng mga itim na sasakyan ang huminto. Isang matandang lalaki na may suot na mamahaling singsing ang bumaba. Isang taong dati ay naging mortal na kaaway ni Rodrigo. Ang laban para sa bahay ay naging isang digmaan ng nakaraan na wala pang katiyakan kung sino ang tunay na kakampi. Wala ka nang matitirhan, Liana. Ang bawat sementong tinatapakan mo ngayon ay pag-aari ko na sa ilalim ng batas. Ang boses ni Don Facundo ay tila isang maugong na kampana na nagpatigil sa tibok ng puso ni Liana. Nakatayo ang matandang lalaki sa gitna ng lobby. Ang kanyang mamahaling tungkod na may ulong ginto ay tumatama sa makintab na sahig sa bawat hakbang. Ang bawat tunog ng pagtama ng metal sa tiles ay tila isang pako na ibinabaon sa pangarap ni Liana na katahimikan. Sa kanyang mga bisig, mahigpit na hawak ni Liana ang bote ng gatas ni Nathan. Ang bote na simbolo ng kanyang simpleng pangarap para sa anak. Ngunit sa harap ng dambuhalang dokumentong iwinawagayway ng abogado ni Don Facundo,
Ang kanyang pagiging ina ay tila isang marupok na panangga laban sa bagyo ng nakaraan. Naramdaman ni Liana ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng lobby ay tila naging yelo na bumalot sa kanyang katawan. Tumingin siya sa kanyang ama, kay Rodrigo, na ngayon ay nakayuko. Ang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Papa, totoo ba ito? Ang boses ni Liana ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang bawat salita ay parang bubog na pilit niyang nilulunok. Hindi makatingin nang diretso si Rodrigo. Liana, noong nawala ang kumpanya natin, si Facundo ang nagpahiram ng pondo para hindi tayo tuluyang mabaon. Pero hindi ko alam na ang kondominium na ito ang ginawa niyang collateral sa likod ng aking likuran sa tulong ni Remedios. Isang matalim na tawa ang nagmula kay Don Facundo. Ang tunog ng kanyang halakhak ay puno ng pangungutya, tila isang kontrabidang nagdiriwang sa gitna ng pagkawasak ng iba. Ang iyong biyanan, Liana, ay isang napakatalinong babae. Alam niyang hindi habang buhay ay mapapakinabangan niya ang asawa mong duwag. Kaya gumawa siya ng paraan para sa kanyang sariling insurance. Ipinagbili niya ang utang ng iyong ama sa akin, kapalit ng malaking komisyon. Naramdaman ni Liana ang isang pamilyar na init na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ito galit na basta-basta. Ito ay ang apoy ng isang accountant na nakakita ng isang malaking discrepancy sa balanse ng katarungan. Lumapit siya kay Don Facundo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng handang sumuri sa bawat sentimo ng kasinungalingan. Ipakita mo sa akin ang dokumento, utos ni Liana. Ang kanyang boses ay naging matatag, walang bakas ng kaba. Hija, wag na. Baka lalo ka lang masaktan. Pakiusap ni Rodrigo. Hindi, Papa. Kung may natutunan ako sa accounting, iyon ay ang katotohanan na ang bawat entry ay may katapat na resibo. At ang resibong ito ay mukhang peke. Sagot ni Liana habang kinukuha ang folder mula sa abogado. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng lobby, sinuri ni Liana ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw, naghahanap ng lamat sa perpektong plano ni Facundo. Nakita niya ang petsa. 10 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang pirma ni Rodrigo. Ngunit nang makarating siya sa huling pahina, ang pahina ng amortization schedule, napatigil siya. Ang mga numero ay hindi tumutugma. Ang interes na ipinapataw ay lagpas sa itinakda ng batas laban sa usury. Ngunit higit pa doon, may isang maliit na selyo sa dulo ng papel na tila pamilyar sa kanya. Iyon ang selyo ng bangkong pinagtatrabahuhan ni Marco noon. Ang bangkong may kaso na ng pandaraya na siya mismo ang nag-audit. Don Facundo, tawag ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila isang hiya sa dilim. Ang utang na ito ay binayaran na. 10 taon na ang nakalilipas bago pa man mamatay ang aking ama. Nag-transfer ang kumpanya namin ng sapat na halaga sa account mo. Ang hawak mo ay hindi isang utang, kundi isang double entry na pilit mong itinatago. Nagbago ang mukha ni Don Facundo. Ang mapagmataas niyang nangiti ay biglang naging isang nangit-ngit. Anong kalokohan iyan? May pirma ang ama mo rito. May pirma siya. Pero meron din akong proof of payment mula sa lumang archive ng kumpanya na nakuha ko sa tulong ni Mr. Santos kaninang umaga. Dahan-dahang inilabas ni Liana ang isang kupas na papel mula sa kanyang notebook. Ang selyo rito ay nagpapatunay na ang utang ni Rodrigo ay 0 na. Ang ginagawa ninyo ni Remedios ay extortion. Ang katahimikan sa lobby ay tila isang mabigat na kumot. Ang abogado ni Facundo ay nagsimulang bumulong sa kanyang kliyente. Ang kanilang mga mukha ay puno na ng kaba. Ang bawat plano nilang paalisin si Liana ay gumuho sa harap ng isang pirasong papel na puno ng mga numero. Hindi pa tayo tapos, Liana. Sigaw ni Don Facundo habang hinihila siya ng kanyang abogado. Palabas. Ang tunog ng kanyang tungkod sa sahig
ay hindi na tunog ng kapangyarihan, kundi tunog ng pagkatalo. Nang mawala na ang mga itim na sasakyan sa harap ng condominium, naramdaman ni Liana ang biglang pagbitaw ng lahat ng tensyon sa kanyang katawan. Napaupo siya sa isang couch sa lobby, habang si Nathan ay dahan-dahang gumagalaw sa kanyang mga bisig. Lumapit si Rodrigo at lumuhod sa harap ng kanyang anak. Hinawakan niya ang mga kamay ni Liana. "Patawarin mo ako, Liana. Ang aking mga pagkakamali noon ang naging dahilan ng iyong pagdurusa ngayon. Akala ko ay nailigtas kita sa paglayas ko, pero lalo lang kitang inilagay sa panganib." Tumingin si Liana sa kanyang ama. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang malalim na pag-unawa. "Papa, ang patawarin ka ay bahagi ng aking paglaya. Hindi mo kailangang magtago pa. Ang unit na ito ay hindi lang bahay. Ito ang ating panimula." Tumayo sila at pumasok sa elevator. Sa loob ng makintab na bakal, nakita ni Liana ang kanilang refleksyon. Ang isang inang matatag, ang isang amang nagbabalik, at ang isang sanggol na pag-asa ng kinabukasan. Pagdating sa Unit 1204, binuksan ni Liana ang pinto. Wala na ang amoy ng insenso ni Remedios. Ang tanging naroon ay ang amoy ng bagong linis na sahig at ang sariwang hangin mula sa balkonahe. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang mga ilaw ng lungsod. Ngunit habang tinitingnan niya ang kagandahan ng gabi, isang huling mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang unknown number. "Ang katarungan ay hindi natatapos sa pagbawi ng bahay, Liana. May isang tao pang naghihintay sa iyo sa labas ng pintuan ng iyong bagong buhay. Isang taong may hawak ng susi sa tunay mong pagkatao." Napatigil si Liana. Ang cliffhanger. Sino ang misteryosong tao na ito? At bakit tila ang bawat tagumpay niya ay may kalakip na bagong misteryo? Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang katok na hindi katulad ng sa pulis o ni Marco. Ito ay isang mahinahon at pamilyar na katok. Ang marahang pagtama ng kamao sa kahoy ng pinto ay tila isang himig na hindi nagmamadali. Malayo sa marahas na pagkalampag na nakasanayan ni Liana sa mga nagdaang gabi. Sa bawat tunog na yon, naramdaman niya ang isang kakaibang payapa. Tila ang bawat yanig ay naglalatag ng huling piraso ng puzzle sa kanyang buhay. Dahan-dahang binitawan ni Liana ang kamay ng kanyang ama at lumakad patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na tiles ay hindi na mabigat. Ang hapdi sa kanyang operasyon ay tila isang malabong alaala na lamang, napalitan ng isang lakas na nanggagaling sa kanyang pagiging ina. Nang buksan niya ang pinto, ang bumungad sa kanya ay hindi isang kaaway, kundi ang isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mga matang puno ng malasakit. "Miguel!" Ang bulong ni Liana. Si Miguel ang tahimik na auditor sa kumpanya ni Liana, ang taong laging nasa sulok at hindi kumikibo. Siya rin ang misteryosong sender ng mga video at dokumento na naging susi sa kanyang tagumpay. "Ate Liana, pasensya na kung ngayon lang ako nagpakita ng personal." Ang boses ni Miguel ay mahinahon, may tono ng paggalang. "Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako hihinto hanggat hindi mo nababawi ang lahat. Ang tatay mo, si Don Rodrigo, siya ang nagpaaral sa akin noong wala kaming makain. Utang ko ang aking buhay sa pamilya niyo." Isang matinding bugso ng emosyon ang dumaan sa dibdib ni Liana. Ang kabutihang itinanim ng kanyang ama, 10 taon na ang nakalilipas, ay bumalik sa kanya sa panahong pinakakailangan niya ito. Ang audit ng buhay na palaging iniisip ni Liana ay nagpakita ng isang napakalaking credit, ang tunay na pagkakaibigan at utang na loob. "Pasok ka, Miguel," anyaya ni Liana. "Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kami rito ni Nathan." Sa loob ng unit, nagtipon silang lahat sa paligid ng hapagkainan. Wala na ang mamahaling alak ni Marco o ang matapang na insenso ni Remedios. Ang tanging naroon ay ang amoy ng nilagang baka na iniluto ni Aling Rosa at ang sariwang hangin
na nagmumula sa balkonahe. Ang bawat tawanan at kwentuhan ay tila isang therapy na nagpapahilom sa mga sugat ng nakaraan. Lumipas ang mga linggo. Ang ingay ng korte at ang amoy ng presinto ay unti-unti nang naglalaho sa sistema ni Liana. Si Marco at Remedios ay opisyal nang nasentensyahan dahil sa kanilang mga fraud at panloloko. Walang piyansa, walang takas. Ang bawat gabi na ginugol ni Liana sa ulan ay may katapat na malamig na rehas para sa kanila. Ngunit sa halip na magdiwang sa kanilang pagbagsak, mas pinili ni Liana ang katahimikan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay, nakaupo si Liana sa kanyang balkonahe. Kandong niya si Nathan, na ngayon ay malusog na at panay ang tawa habang hinahawakan ng kanyang ilong. Sa kanyang tabi, ang kanyang notebook ay nakabukas sa huling pahina. Net worth, walang hanggang pag-asa. Alam mo, Nathan, bulong niya sa anak habang hinahalikan ang malambot nitong noo. Ang tunay na yaman ay hindi itong bahay, hindi rin ang perang nabawi natin. Ang tunay na yaman ay ang malinis na konsensya at ang pagkakataong yakapin ka ng walang takot. Lumapit si Rodrigo at inilapag ang isang tasa ng tsaa sa tabi ni Liana. Hinawakan ng matanda ang balikat ng kanyang anak, isang haplos na nagpapatunay na ang kanilang muling pagkikita ay hindi isang panaginip. Ano ang plano mong ngayon, Hija? Gusto mo bang bumalik sa dati mong firm? Tanong ni Rodrigo. Hindi na po, Papa. Ngumiti si Liana ng may katiyakan. Magtatayo ako ng sarili kong accounting firm, pero ang kliyente ko ay mga kababaihan, mga inang tulad ko na biktima ng pang-aabuso at panloloko. Tutulungan ko silang ayusin ang kanilang mga book of life para hindi na sila muling malinlang. Ang pangarap na yon ay tila isang binhi na mabilis na sumibol sa kanyang puso. Ang kanyang sakit ay naging layunin. Ang kanyang pagkawasak ay naging pundasyon. Bago matapos ang araw, tiningnan ni Liana ang malawak na abot-tanaw. Ang kulay kahel at lilang langit ay tila isang painting ng tagumpay. Wala na ang mga itim na ulap ng takot. Ang bawat sentimo ng kanyang paghihirap ay nabayaran na ng buo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakahinga si Liana ng malalim, ramdam ang bawat hibla ng hangin na pumapasok sa kanyang baga. Ang Unit 1-2-04 ay hindi na lamang isang ari-arian. Ito ay isa ng tahanan. Isang tahanang binuo ng katotohanan, pinatibay ng pagmamahal, at pinanatili ng isang inang hinding-hindi na muling yuyuko sa anumang unos. Dahan-dahang ipinikit ni Liana ang kanyang mga mata habang dinadamdam ang init ng araw sa kanyang mukha. Ang katahimikan ay tila isang kanta na nagsasabing tapos na ang laban. At sa gitna ng katahimikang iyon, narinig niya ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Ang unang salitang namutawi sa labi ni Nathan. Isang luhang puno ng katuwaan ang pumatak sa pisngi ni Liana. Ang katarungan ay ganap na. Ang kanyang muling pagsilang ay tapos na. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang pahina ng libro na mabilis na nailipat ng hangin. Sa isang maliit, ngunit maaliwalas na opisina sa tapat ng Manila Bay, nakaupo si Liana sa harap ng kanyang mesa. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa salamin, nagbibigay ng ginintoang kulay sa plakang nakasabit sa kanyang pintuan. Liana Reyes, CPA, Justice in Numbers. Hindi na ito ang babaeng wasak at basang-basa sa ulan nung gabing pinalayas siya. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, tanging ang lalim ng karunungan at ang ningning ng isang pusong nakahanap na ng kapayapaan. Sa kanyang tabi, isang frame ng litrato ang nakatayo. Ang larawan nila ni Nathan na naglalakad sa dalampasigan, kasama si Rodrigo at Aling Rosa. Sila ang kanyang bagong pundasyon, ang kanyang tunay na assets na hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Marami ang nagtatanong sa kanya kung napapatawad na ba niya sina Marco at Remedios.
Sa tuwing naririnig niya ang mga pangalang iyon, hindi na kurot ng sakit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na buntong hininga ng pagpapaubaya. Ang balita mula sa kulungan ay hindi maganda. Si Remedios ay patuloy na nagdurusa sa kanyang sakit, habang si Marco ay tuluyan ng tinalikuran ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat, kundi isang dahan-dahang pag-ani sa itinanim nilang kasamaan. Para kay Liana, ang patawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang krimen. Ang patawad ay ang desisyon niyang hindi na hayaang kontrolin ng galit ang bawat tibok ng kanyang puso. Pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa tanikala ng nakaraan upang magkaroon ng espasyo para sa pagmamahal sa kasalukuyan. Ang kanyang balanse sa buhay ay naging perpekto nang matutunan niyang ang pinakamalaking utang na dapat bayaran ay ang utang sa sarili, ang karapatang maging masaya at malaya. Look, Bluebird! Ang masayang sigaw ni Nathan mula sa sala ng opisina ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumapit si Liana sa anak at binuhat ito. Ang amoy ng sanggol na humahalo sa amoy ng mga bagong papel sa kanyang opisina ay ang pinakamasarap na pabango para sa kanya. Sa bawat tawa ni Nathan, nararamdaman ni Liana ang tunay na tagumpay. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga may sala. Ang tunay na katarungan ay ang makitang lumalaking ligtas at puno ng pag-ibig ang kanyang anak sa loob ng tahanang binuo ng katotohanan. Habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, isang mahalagang aral ang nais iwanan ni Liana sa lahat ng nakikinig sa kanyang kwento. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa ginto o sa titulong ibinibigay ng asawa. Ang tunay na yaman ay nasa talino upang protektahan ang sarili, sa lakas ng loob na tumayo mula sa pagkakadapa, at sa pananampalataya na matapos ang pinakamalakas na bagyo, laging may bukang liwayway na naghihintay. Ang bawat numero sa kanyang notebook ay may katumbas na kwento, at ang huling entry para sa araw na ito ay simple lamang: account closed. Ang lahat ng utang ng nakaraan ay bayad na. Ang lahat ng luha ay napalitan na ng ngiti. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, dahan-dahang ipinikit ni Liana ang kanyang mga mata. Damang-dama ang bawat sandali ng kanyang bagong simula. Tapos na ang pagbibilang ng sakit. Ngayon, ang sisimulan naman niya ay ang pagbibilang ng mga biyaya. Sa wakas, ang audit ng kanyang buhay ay naging balanse na, at ang katarungan ay nanatiling nakatayo ng matatag, tila isang monumento ng pag-asa na hinding-hindi na muling magigiba.